Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo lang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Pwede rin naman na panoorin nyo rin yung sun, moon, rising signs ninyo. Okay? So, kung di man mag-resonate sa inyo to, meron pang iba pang, di ba, option. Who knows? Baka sa tatlong yan, may mag-resonate na. Sa tatlong sign. So, paano malalaman yon? Punta lang kayo sa internet at hanapin ang birth chart calculator. Maganda nga sana Vedic. Pero choice nyo yan. Anong gusto nyo? Anong klaseng astrology? So, anong case dito? Ito maganda, oh. Kasi itong Two of Swords, medyo weirdo eh. Sabi sa ibang source na nakita ko, indecision to. Pero dito sabi decision. Indecision, kahit ganito, indecision pa rin. So sabi indecision to, ngayon, ito na ngayon ang decision. Pero dito decision. Kaya pag nakita ko yung Two of Swords, medyo alinlangan ako sa meaning. Anyways, gawin na lang nating decision yan. Okay? At indecision, yung ganito. Ito yung indecision. Ito yung decision. So, may lalaki tayo. Ito yung bida. So, yung lalaki natin, pwedeng mayaman. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. Kung di mayaman, edi may stable job. Okay? May permanent job. O permanent source of income. So, mayaman, permanent source of income. Business-minded o may sariling business. Business-minded, career-oriented o may sariling business. Businessman. May anak. Kasal. So, yun na lang. Alin man dyan yung description ng tao sa kwento. Kasi, ang dating ito yung partner niya, oh. Parang overall na, gusto niyang maging masaya. May mga gusto siyang i-accomplish sa month na to. Gusto niya rin, siguro, mag-travel kasama yung partner niya. Pwede rin. Gusto niyang mag-unwind ng sila lang dalawa. Mag-unwind, yun yung magto-travel ba? Tapos sila lang dalawa. So, yun yung decision niya dito sa month na to. Gusto niya umalis kasama yung partner.
Gusto niya maging masaya kasama yung partner? O gusto niya may ma-accomplish at yung accomplishment niya gusto niya i-dedicate sa partner? Case to case basis. Mukha namang seryoso yung lalaki. Committed naman siya sa partner niya. At maganda nga na bumaliktad to kasi confusion to eh. Magiging clarity. Indecision, decision. Dagdagan pa ba natin to? Sige, dagdagan natin. Iba pang information. Bakit naman bumaliktad yung Ace of Cups natin? Maganda to. Maganda rin naman to. Depende sa magkakasamang cards kasi maganda rin naman to. So, maganda siya. Ito. Ito medyo alanganin tayo. Dahil bumaliktad nga ang 2 of Cups. Bakit gano'n? Kasi yung lalaki, mukhang masaya naman siya. Di ba? Sa relasyon niya. Siguro energy to ng babae. Tingin ko ito yung energy ng babae. Sa kwento na to. Medyo sad siya eh. So, bumaliktad yung 8 of Cups natin. Ay, 7 pala to. 7 siya. So, ang dating sa akin, iba kasing meaning din nitong 8 of Cups. Ay, 7 pala to. 7 of Cups. Ito kasi wishful thinking. Okay? Pwede ring hope o manifestation ng dream, fantasy. Tinatry i-manifest. So, case to case basis, may times naman na maganda yung 8 of Cups. May times din na negative, kahit upright. Tulad nito, upright siya pero sabi dito, lots of options, choices, multiple possibilities, opportunities, procrastination, daydreaming, hallucination, imagination. Kasi ibang meaning niyang baliktad na 8 of Cups ay pwede ring deception. So, depende sa kung anong alam ng reader. Mga vocabulary na alam niya sa card. Pero alam ko may meaning din yan na pwede rin ganon. Mukha na siyang deception. Kasi nasobrahan na sa imagination. Ano din lang ng sarili. Alam ko, basta alam ko may ibang meaning, deception din yan. O pwede rin yung disappointment. Kasi alamin natin, anong pinagugatan nito. So, yun na nga. Deception, disappointment. Na para bang, ito yung intuition niya. May nakikita siyang warning signs.
tungkol sa kasal ba 'tong mga 'to? Oo, kasi kasal 'to, eh. Nakakita siya ng warning signs sa marriage nila, kasi marriage card din naman 'to. Kaya sad siya. Ano kaya 'yun, 'di ba? Ano yung nakikita niya parang warning sign kaya siya sad? Kasi okay naman yung lalaki, 'di ba? O masculine energy, pero yung feminine energy o babae, medyo alinlangan. Sad siya. O disappointed. Ano kayang reason? Anong reason? Ang ganda naman ng lumabas. Wheel of Fortune, yun. Diba? Good card siya eh. Hindi siya. Papatay ba? Feeling ng babae, hindi pumapanig sa kanya ang kapalaran. Kasi kung deception to, betrayal to. Pero okay naman yung lalaki. Loyal naman siya. Bakit yan? O baka siya yung nagbe-betray. Kasi pwede na rin siya unrequited love. Dagdagan pa natin. Kasi pwede rin naman kaya siya sad. Kasi bumalik yung kanyang kaaway sa buhay niya. Nainis siya. Well, ang dating kasi sa akin, kaya sad yung babae. Kasi away-bati sila. Away-bati, away-bati. Tignan mo, bati, away. Away. Ay, bati pala to. Bati, away, bati, away. Prone sila sa miscommunication, misunderstanding. Yun yung feeling ng babae. Parang may touch ng uncertainty sa part niya. Hindi kaya siya ganon. Hindi siya masaya kasi unstable yung feelings niya eh sa partner niya dahil may madalas hindi sila magkasundo. Ganon eh. Pero ang tingin kong deception dito ay wala namang third party. Yung deception na example, may sinabi siya na hindi naman totoo. Ganon. Prone sa lying ba yung partner niya? Yun yung deception. Hindi siya yung deception na may third party. Kaya, ang dating hindi siya makapagtiwala masyado. May trust issues siguro siya. Hindi siya makapagtiwala. Hindi niya magawang magtiwala 100% sa partner niya. So again, ito yung
energy ng babae. Pero okay yung lalaki, di ba? So, anyways, pumunta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So, encourage yung iba sa inyo na ilapit ang sarili sa nature para makapag-heal. Lalo na kung babae yung nanonood at problemado siya. Pwede rin naman dun sa lalaki kung para sa inyo itong reading. So, para sa kanilang dalawa, in-encourage na, yun nga, magtanim o pumunta sa forest o sa mga halaman para mabigyan sila ng healing nitong mga bulaklak, halaman, puno. Makakatulong to sa kanila para ma-refresh ang kanilang energy. Pwede rin sa garden. Ito, holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation retreat o holiday getaway. So, yung iba sa inyo mukhang may problema. At ang solusyon o sagot sa mga katanungan nila sa isip ay baka hanap nila o dumating sa kanila yung sagot. Sa bakasyon. Bakasyon, holiday, di ba? Ewan ko kailan bakasyon yan. Sa bagay, magbabakasyon na. Kasi Papasko, di ba? December reading to. Papasko, bagong taon. Meron pa yung December 8. Tama ba? December 8. Yung, alam ko holiday din yun o holiday. May puon yun Hindi ko sure. Tingnan ko nga sa kalendaryo. Alam ko may puon yun na parang si-celebrate. Ayun, ito. Feast of the Immaculate Conception. So, ewan ko kung regular holiday ba to o non-working holiday. Pero alam ko non-working holiday yan. Di ako sure. Pero yun ang alam ko. Yun, sa mga holiday na yan. Diyan makikita ng iba sa inyo ang sagot sa katanungan nila sa isip o diyan darating yung solusyon. Who knows? Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Tatlo na pala to. So, ang dating be assertive in a way na ipaglaban nyo kung anong sa tingin nyo ay nararapat. At gawin nyo lang ang sa tingin nyo ay gusto nyo. Kasi kung di kayo comfortable, wag nyo gawin. Okay? Know your boundaries o limitation para hindi kayo ma-take advantage. Have self-respect. Diba? Be confident. So, ganyan ang dating sa akin. Anyways, punta naman tayo sa clue. Magbibigay ako ng clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo o sa kakilala nyo kung sa tingin nyo ay tumatama to sa kanya. So, dito natin malalaman. Diba? Sa clue. Skinny. Payat yan. Ito, round face. So, bilugan ng muka. Kasi may iba naman na payat. Pero bilugan yung mukha niya. So, hindi naman si sarili pag sinabing round face, mataba agad. Okay? Basta bilugan yung mukha. So, who knows? Baka nga mataba. Kaya bilugan mukha. Ganun lang talaga siya pinanganak. Payat pero bilugan mukha. Chubby. Tingnan. Facial hair. So, may balbas o bigote o pares yan. Dun sa lalaki. Feature. Practitioner. So, pag ganyan practitioner, expert siya sa ginagawa niya. Whether license yan o expert lang talaga. So, pag sinabi mong expert, matagal niya nang ginagawa yung ginagawa niya.
taon na parang gamay na niya. So, may someone na parang expert dito. So, again, with the license yan, matagal na siya sa trabaho niya. Expert na siya. Black o African American. So, may someone dito. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Okay? So, may someone dito na may lahing black o African American o baka nasa Amerika o Africa. Pwede rin. Hazel eyes. So, ganito ang mata o nagko-contact lens. Pwede rin naman ganun. Kasi ako nung kabataan ko, nagko-contact lens ako ng ganyan. Brown. Brown eyes. Hazel eyes. Anyways, punta naman tayo dito. Parang tanda-tanda ko na. Hindi naman sobrang tanda, pero sakto lang. Okay? Nandun ako sa period na sakto lang. Hindi matanda, hindi bata. Basta ganun. Ito yung zodiac sign ng partner ng Gemini sa kwento na to. So, alin man dyan ang pwedeng tamaan ng reading na to. Yan yung zodiac sign, Sagittarius, o isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.